No, Nadine, baka mapasok ka ulit. Sabi niya sa akin at tumayo na siya para pumunta sa kusina. Wala naman akong nagawa kung hindi ang maupo na lang dito sa sofa. At hayaan siyang magluto pero dahil naiinip ako, tumayo ako at lumapit sa kanya. Nadine, stay there and rest, sabi niya sa akin. Let me help you or just let me watch? Sabi ko sa kanya. Just watch, sabi niya sa akin kaya tumango ako sa kanya. Umupo na lang ako sa may high chair at pinanood siya kung paano siya magluto. Alam ko naman na hindi siya marunong magluto, kaya hindi ko rin mapigilan na hindi matawa. Habang pinapanood ko siya sa ginagawa niyang pagluluto, Don't make fun of me ha, Nadine, sabi niya sa akin. Hindi naman ang sarap mo nga panoorin sabi ko sa kanya at ngumiti. Hinayaan ko na lang siya at hinayaan na lang din niya akong panoorin siyang magluto hanggang sa matapos siya at maayos naman ang nagawa niya. Sabay na kaming kumain na dalawa at siya na rin ang nagligpit ng pinagkainan namin dahil ayaw niya akong pagalawin. Na para bang may sakit ako. Napaso lang naman ako at malayo naman to sa bituka pero ayaw niya talaga akong pagalawin ng kahit ano. Marcos, uwi na pala ako, sabi ko sa kanya. I'll drive you home, sabi niya sa akin kaya mabilis akong umiling. May pasok ka pa, late ka na sa opisina mo sabi ko sa kanya. It's fine, Nadine, mas importante ka sa lahat ng gagawin ko. Sabi niya sa akin, kakatapos lang naming mag-ayos ng mga sarili namin. At nakasuot na siya ng suit dahil kailangan niyang pumasok ngayon sa kumpanya ng Tito Atikos dahil may ayusin sila ngayon. Okay lang naman ako saka iniintay ka na ni Tito, sabi ko sa kanya. Saglit lang naman at hindi ako mapapalagay kung hindi kita ihahatid na din, sabi niya sa akin. Okay, sige, tara, kesa naman magtalo pa tayo. Wika ko sa kanya at kinuha ng gamit ko. Magkahawak kaming lumabas ng unit niya at sumakay sa elevator hanggang sa makarating kami sa parking lot ay magkahawak ang kamay naming naglalakad papunta sa kotse niya. Pinagbuksan niya ako ng pinto at sumakay naman ako. Sumakay na rin siya at pinaandar ng kotse saka kami umalis. Saan ka pupunta ngayon? Tanong niya sa akin. Sa school, saka sa police station, sabi ko sa kanya. Okay. After my work, didiretso ako sa inyo. Sabi niya sa akin, magpahinga ka muna, Marcos. Bukas na lang tayo magkita. Why? Tanong niya sa akin. Panigurado kasing pagod ka na galing trabaho. Saka magkikita naman ulit tayo bukas. Ako na lang pupunta sa unit mo bukas ng umaga. How about let's go a trip tomorrow? Sabi niya sa akin. Wala ka bang trabaho bukas? Tanong ko sa kanya. I can do something about that. Don't worry. Sabi niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya at ngumiti. Inihinto na niya ang kotse niya sa harap ng bahay namin. Pero bago pa man ako makababa, ay nauna na siya sa akin at pinagbuksan ako ng pinto. Bumaba naman ako at ngumiti sa kanya. Thank you at mag-iingat ka, sabi ko sa kanya. Oo naman dahil mamahalin pa kita. I love you, Nadine. Sabi niya sa akin at hinalikan ako. Napangiti na lang ako at yumakap sa kanya na magkahiwalay ang mga labi namin. I love you too, Marcos. Sabi ko sa kanya. Humiwalay na ako sa kanya at parehas na kaming may ngiti sa mga labi. Bye, sabi ko sa kanya at pumasok na sa loob. Iba talaga pag in love, laging masaya. Sabi naman ni Lance, pagkapasok ko sa loob ng bahay, napairap na ako sa sinabi ng kapatid ko. Kumusta ang OJT mo, Lance? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos niya kasing mag-OJT, ay okay ng lahat para sa kanya. Graduate na siya pagkatapos nun. Okay lang ako, ate. Malapit nang matapos kaya malapit ko na rin makuha ang diploma ko. Sayang nga lang at hindi ako makakaakyat sa stage dahil hindi ako umabot. Sabi niya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Okay lang yon, at least makakapagtapos ka na, Lance, sabi ko sa kanya. Sabagay, ate. Pag nagkatrabaho ako, hindi ka na mahirapan kasi tutulungan na kita.
Wala naman kaso sa akin yun, Lance. Basta makapagtapos ka lang ng pag-aaral. Makakapagtapos talaga ako, ate, para sa kinabukasan natin. At inakbayan ako ni Lance. O siya, sige, magpapalit lang ako ng damit ko at aalis na rin ako dahil may pupuntahan pa ako. At inalis ang kamay niyang nakaakbay sa akin. Pumasok na ako sa kwarto ko at nagpalit na ng damit. Kailangan ko na kasing umalis kaagad para hindi ako abutan ng traffic. Saglit lang naman ako sa school dahil may ipapasa lang naman ako at pagkatapos noon ay didiretso na ako sa police station. Sana lang talaga ay mahanap na namin kung sino bang gumawa noon sa kapatid ko. Hindi pwedeng hindi niya pagbabayaran ang ginawa niya. Nang makapagpalit ako ng damit ay lumabas na ako ng kwarto ko at nagpaalam na kay Lance para umalis. Isang sakay lang naman ang papasukan kong eskwelahan mula dito sa amin kaya saglit lang ang magiging biyahe ko. Pumara na ako ng jeep at sumakay. Inabot ko na rin ang bayad ko para wala na akong problema mamaya. Hindi nagtagal ay nakarating na rin ako sa destinasyon ko. Pumasok na ako sa loob ng campus at dumiretso sa registrar para ibigay ang requirements na hinihingi nila sa akin. Punta ka na sa library at hanapin mo si Miss Alfaro dahil siya lang ang in charge doon para maturuan ka niya sa gagawin mo. Okay po, salamat. At nagpunta na ako sa library. Dito kasi ako napunta para sa trabaho ko. Hindi naman nabago sa akin to dahil dati naman ay ginagawa ko noon nito. Pumasok na ako sa loob at hinanap ko si Miss Alfaro. Natagpuan ko siya sa may desk kaya naman lumapit agad ako sa kanya. Good morning po. Good morning din. Naitawag na sa akin ng registrar at hindi ka naman raw bago dito, sabi nila, kaya wala na ako masyadong ipapaliwanag sa'yo. Pero may gusto lang akong ibilin sa'yo. Ano po yun? Tanong ko sa kanya. Ayokong malit ka. Kung mahuhuli ka, ay magsabi ka agad at saka ayoko rin ng tamad. Kahit na wala masyadong ginagawa dito, pero kapag oras ng arrangement at inventory, dapat present ka. Sabi niya sa akin, okay po, wala pong problema. You may leave. Wala pa naman pasok. Umalis na rin agad ako pagkatapos noon. Dumiretso na ako sa police station sa dati naming lugar. Doon kasi nakafile ang kaso ni Lance dahil doon nangyari ang insidente. Kaya kailangan kong bumalik doon. Wala naman doon ang mga kapitbahay namin dahil nagsisimula na ngayon ang construction ng ipapatayong building. Ayon na rin kay Leia. Nang makarating ako sa police station ay hinanap ko agad ang umasikaso ng kaso ng kapatid ko. Magandang tanghali po, sir. Itatanong ko lang po sana kung may update na sa nangyari kay Lance sa Monte. Kung nahanap na po ba ang nakabangga sa kanya? Tanong ko sa police officer. Sa ngayon po ay pinagpapatuloy pa rin po namin ang paghahanap. Pero may nakuha na po kaming lead. Huwag na po kayong mag-alala at mahanap na rin po ang gumawa nun. Salamat po kung ganun, sir, sabi ko sa kanya. Lumabas na rin ako ng police station pagkatapos kung makipag-usap sa kanila. Dahil madami na rin na tao ang dumarating para magreklamo. Hindi muna agad ako umuwi sa amin at naglakad-lakad muna ako para tingnan ang dati naming lugar. Totoo nga ang sinabi ni Leia na wala na ang mga bahay dito at pasimula na rin ang construction sa lugar. Kaya naman naglakad na ako palayo. Nakakamiss lang ang lugar na to kasi dito ako lumaki at nandito pa rin naman ang alaala ng mga magulang ko. Napabuntong hininga na lang ako at nagpunta na sa sakayan ng jeep para makauwi ng makaramdam na naman ako ng pagkahilo. Kagabi pa to, saka kumain naman ako at hindi naman mainit ang panahon ngayon. Huminto muna ako sa paglalakad ko at tumabi sa may convenience store na nadaanan ko para lumilim saglit. Ilang araw na rin akong nakakaramdam ng hilo at pagod dahil sa sobrang dami ko ring ginagawa. Hindi naman kasi ako nakakapagpahinga kahit naman kasi ayaw kong gawin ang trabaho ay ginagawa ko pa rin. Gumagaway pa rin ako. Ayoko naman kasing isipin ng iba na pinapaboran ako ni Marcos dahil girlfriend niya ako.
Nang maramdaman kong kaya ko na ay nagpatuloy na ako sa paglalakad ko at nang makarating ako sa sakayan ng jeep ay sumakay na ako. Hindi naman nagtagal ay nakarating na ako sa amin. Dumiretso agad ako sa kwarto ko para magpalit ng damit at nahiga ako sa higaan para magpahinga ng saglit. Wala naman akong gagawin. Kaya matutulog na muna ako dahil bigla na lang akong inantok. Kanina nung nasa biyahe ako, nakakapagod din kasi ang naging lakad ko ngayong araw. Ipinikit ko na ang mga mata ko at hinayaan ko nang hilain ako ng antok. Nadine point of view. Hindi ko na malaya ng oras dahil sa sobrang pagod ko siguro kahapon ay nagdire-diretso na ang tulog ko. Nagising na lang ako ngayong maaga na, kumakalam ng sikmura ko at may gusto akong kainin. Hindi naman na kasi ako nakakain ng hapunan dahil na rin nakatulog nga ako at ngayong maaga na ako nagising. Biglang hinanap ng tiyan ko ang pagkain at parang gusto kong kumain ng madami ngayon dahil sa gutom ako. Bumangon na ako sa higaan ko at nag-ayos ng sarili saka lumabas ng kwarto ko. Naabutan ko si Lance na nakalabas lang din ng kwarto niya. Dumiretso ako sa kusina at hindi ko na siya pinansin dahil nagugutom na talaga ako. Pagdating ko sa kusina ay dumiretso agad ako para maghanap ng pagkain namin. Pero nanlumo ako nang wala akong makitang gusto kong kainin. Wala na rin pala kaming stock na dapat lutuin at hindi pa ako nakabili. Nawala na kasi sa isip ko to kahapon. Kahit wala naman akong madaming pinuntahan kahapon ay napagod pa rin ako. Mabuti na nga lang ay hindi ko na nakita ang mga kapitbahay namin dati nung nagpunta ko doon. Hindi naman sa iniiwasan ko sila pero ayoko na lang magkaroon pa ng issue. Sa tuwing nakikita kasi nila ako, yung ginawa kong paglapit kay mamang ang pinag-uusapan nila lagi. Alam ko naman na hindi tamang ginawa ko pero hindi naman maililigtas na mga sinasabi nila ang buhay ng kapatid ko nung panahon na yun. Wala naman akong ibang malapitan ng oras na yun kung hindi si mamang lang. Saka mabuti na lang at walang ibang nangyaring masama sa akin nung mga araw na yun at hindi ako pinabayaan ng Diyos dahil si Marcos ang nakakuha sa akin. Hindi ko siguro alam kung nasan ako ngayon at kung anong nangyari sa akin kung hindi si Marcos ang lalaki na yun. Naupo na lang ako sa may upuan dito at dumukdok sa lamesa ng bigo. Nagugutom na ako talaga pero wala namang akong makain dito. Anong problema ate? Tanong ni Lance sa akin. Nagugutom ako sabi ko sa kanya. Nagluto si ate Leia bago siya umalis kanina, sabi sa akin ni Lance at inangat ang takip ng ulam sa lamesa, kaya bumungad sa akin ang pagkain na niluto ni Leia. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya. Oo ate, alis na nga pala ako, sabi niya sa akin. Saan ka naman pupunta? Tanong ko sa kanya. Papasok na ate sa trabaho, may UJT ako ngayon. Sabi niya sa akin kaya napatango ako sa kanya. Mag-iingat ka ha, sabi ko sa kanya at hinarap na ang pagkain na nakahain sa harap ko. Umalis naman na si Lance at nakatitig lang ako sa pagkain na niluto ni Leia. Hindi ko alam pero parang ayokong kainin ang niluto ni Leia. Hindi ko kasi gusto ang ulam na niluto niya ngayon pero wala naman akong choice dahil gutom na nga ako talaga. Kaya naman kinain ko na lang na may biglang pumasok sa bahay namin. Good morning, sabi niya sa akin at alam ko na agad kung sino yun. Hi, sabi ko sa kanya at ngumiti. Why look so grumpy? Tanong niya sa akin. Napabuntong hininga tuloy ako. Nagugutom ako sabi ko sa kanya at bahagya siyang natawa. I brought you some food, sabi niya sa akin at nilapitan ako. Mabilis naman akong tumayo sa kinaupuan ko para kumain sa dala niya. Kuminang na ang mga mata ko nang makita ang pagkain na dinala niya. Hindi ko na siya pinansin at mas pinagtunan ko ng pansin ang pagkain na dala niya at mabilis na kumain. Ang sarap nitong dala niya at gutom na gutom talaga ako. Mabuti na lang talaga may dala siyang pagkain. Nadine, dahan-dahan ka lang Dahan-dahan ang subo, sabi niya sa akin. Sorry, gutom lang talaga ako, Marcos. Hindi ka ba kumain kagabi? Tanong niya sa akin kaya nagangat ako ng tingin sa kanya.
Oo, maaga kasi ako natulog kagabi, kaya hindi na ako nakakain. Sa susunod, huwag kang magpapalipas ng gutom. Dahil baka magkasakit ka niyan. Sabi niya sa akin at hinawi ang bukong tumatabing sa mukha ko. Okay lang naman ako, saka ngayon lang nangyari to. Hindi ko nga alam kung bakit sobrang gutom na gutom ako ngayon. Sabi ko sa kanya at uminom na ng tubig. Hindi ka kasi kumain kagabi, kaya ganyan. Sabi niya sa akin. Siguro nga ganun nga ang dahilan kaya gutom na gutom ako ngayon. Hinayaan lang ako ni Marcos na kumain at naupo na lang siya sa tabi ko. Hindi ko na nga lang nagawang alukin si Marcos na sumabay sa akin ng kumain dahil busy ako sa pagkain ko. Nang matapos ako ay napasandal na lang ako sa upuan dahil busog na ako. Ang dami ko palang nakain kaya parang ang sarap tuloy matulog. Sinandal ko ang ulo ko sa balikat ni Marcos dahil inaantok ako bigla. What's the matter? Tanong niya sa akin. Inaantok ako Sabi ko sa kanya at bagay siyang natawa. Hindi ka pa pwedeng matulog dahil kakakain mo lang. Sabi niya sa akin. Alam ko naman yon pero inaantok talaga ako at gusto ko lang matulog maghapon. Sabi ko sa kanya at hindi ko na mapigilan hindi humikab. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ako ganito ngayon? Tinatamad ako at inaantok kahit na wala naman akong ginagawa at kagigising ko pa lang naman. We can cancel our trip if you want to rest. Sabi niya sa akin kaya naman napaayos ako ng upo nang wala sa oras. Nawala sa isip ko na may lakad pala kami ni Marcos ngayon. Nakalimutan ko yun dahil tamad na tamad ako ngayong araw na to. May usapan nga pala kaming dalawa ni Marcos. Kahapon naalis kaming dalawa ngayon. Hindi pa siya pumasok sa trabaho para lang umalis kaming dalawa. Tapos, hindi lang matutuloy dahil sa tinatamad akong kumilos. Gagayak na ako, saglit lang ha. Sabi ko sa kanya at mabilis na tumayo, saka kumuha ng gamit sa kwarto at pumasok na ako sa banyo para maligo. Puro kasi katamaran ang pumapasok sa isip ko ngayong araw, kaya nawala na sa isip ko ang lakad naming dalawa. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ngayon. Ang sinabi lang naman niya kasi kahapon ay aalis kami ngayon para maglibot. Ilang linggo na lang din naman kasi ay magiging busy na ako sa pagpasok ko sa eskwelahan. At paniguradong magiging abala na rin si Marcos sa trabaho kasi alam kong patapos na rin ang ilang mga project na hawak niya. Nang matapos akong maligo at magbihis ay dumiretso akong pumasok sa kwarto ko para ayusin ang sarili ko. Naghanda na rin ako ng gamit na dadalhin ko para sa pag-alis namin ni Marcos ngayon. Nang masiguro kong maayos ng lahat ay lumabas na ako ng kwarto ko at lumapit kay Marcos. Kinuha naman niya ang dala kong bag. Tara na, sabi niya sa akin kaya tumango ako sa kanya. Bago ako lumabas ng bahay ay sinisiguro ko munang wala akong naiwan na kahit anong nakabukas saka sinarado ko mabuti ang pinto ng bahay namin at sumakay na ako ng kotse ni Marcos pagkatapos. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. I owned a rest house in Batangas and ito sa beach side kaya doon muna tayo, sabi niya sa akin. Naalala ko tuloy nung nagpunta kami sa Palawan. Halos hindi ako nakapagtrabaho ng mga araw na yun dahil hindi ako pinakawala ni Tita Francine at kami lagi ang magkasama. Kaya si Marcos, masama ang loob kasi puro si Tita Francine ang kasama ko noon. Bakit doon? Tanong ko sa kanya. Kasi gusto kong masolo kita. Last time that we're on a vacation, sumingit si Mami at puro na lang siya ang kasama mo. Sabi niya sa akin kaya natawa ko. Hayaan mo na, saka nag-enjoy naman tayong dalawa kasama sila. Ang sayangang kasama ni tita, sabi ko sa kanya. Masayang kasama ang mga magulang niya at maswerte nga siya dahil kasama pa niya dito sa mundong to. Ang mga magulang ni Marcos, si Mami lang naman ang nag-enjoy dahil kasama ka niya. Sabi niya sa akin at umiling. Kasama mo naman ako ngayon sabi ko sa kanya. Kaya nga sisiguraduhin kung wala nang istorbo sa ating dalawa. Wika niya sa akin kaya ako naman ang napailing. Malayo pang biyahe naman kaya naman umidlip muna ako dahil kanina pa ako inaantok at gusto ko nang matulog. Hinayaan naman ako ni Marcos na matulog habang siya'y nagmamaniho. Nagising na lang ako na biglang huminto ng sasakyan ni Marcos at nagulat ako sa nakita. Nandito na kami. I was about to walk you up, sabi niya sa akin. Nandito na ba tayo? Tanong ko sa kanya. Yes, let's go.
Sabi niya sa akin kaya tumango ako at lumabas na kami ng kotse niya. Bumungad sa akin ang napakagandang view ng paligid. Pati na rin ang malimig na simoy ng hangin kahit na matindi ang sikat ng araw. Nakaka-relax ang paligid at ang sarap magmuni-muni habang nakatanaw sa dalampasigan. Magkahawak kami naglakad ni Marcos papunta sa rest house na sinasabi niya. Binuksan niya ang pinto ng bahay at bumungad sa akin ang napakagandang interior ng loob nito. Kung nakaka-relax na ang labas, ay mas ganon din dito sa loob. I'll just bring this to our room, sabi ni Marcos sa akin kaya tumango ako sa kanya at nilibot ko ang paningin ko sa bahay. Naglakad ako palabas para tumambay sa may beranda kung saan tanaw na tanaw mula dito ang napakagandang dagat. Ang sarap sigurong tumira dito kasi nakaka-relax at nakakaalis ng problema ang paligid. Malayo sa ingay ng mga sasakyan at tahimik lang ang paligid. Do you like the place? Tanong sa akin ni Marcos at niyakap ako mula sa likod ko. Isinandal ko naman ang ulo ko sa dibdib niya. Oo, hindi lang maganda, sobrang ganda. Sabi ko sa kanya, we can come here anytime you want. This is my place and yours too. Sabi niya sa akin at hinalikan ako sa may sentido. Madalas ka ba rito? Tanong ko sa kanya. No, I just bought this place years ago, but I don't have the time to come here because I'm busy and I just recently renovate the area because I want to bring you here to relax. Sabi niya sa akin, sayang naman ang ilang taon na hindi ka pumunta dito. Ang ganda ng lugar. I'm too busy with my work pero ngayon, I can make time for you. Sabihin mo lang kung kailan mo gustong pumunta rito. This place is for us, the two of us. This is our paradise, sabi niya sa akin. Thank you for bringing me here, Marcos. You don't have to thank me. You don't have to say that. Dadaling kita rito kahit saang lugar mo gusto. I love you, Nadine, and I want to spend my time with you. Sabi niya sa akin at mas humigpit pa ang yakap niya. Mahal din kita, Marcos. Nanatili lang kami sa ganitong posisyon habang nakatanaw sa may dalampasigan para akong nasa isang panaginip. Pero sa tuwing yakap ako ni Marcos, nararamdaman kong totoo lahat ng to. I'm willing to spend my life with him. Si Marcos lang ang nakapagpaparana sa akin ng ganito. Nadine point of view. 2 araw na kaming nandito sa Batangas dahil wala pa kami parehas balak na bumalik sa Maynila. Mas gusto ni Marcos na dito muna kaming dalawa. Hindi naman ako kumontra sa kanya kasi gusto ko rin naman na magtagal pa dito dahil relaxing ang buong lugar. Pagbalik kasi namin sa Maynila, balik trabaho na rin siya at ako naman ay may mga bagay pa akong kailangan asikasuhin. Kaya sinusulit na namin ang oras namin ditong dalawa na magkasama. Sanay naman akong kasama si Marcos kasi halos araw-araw naman kami magkasama kahit pa noon at ayaw pa niyang mawawala ko sa paningin niya. Pero wala na lang siyang magawa nang magdesisyon akong mag-resign. Alam kong maganda ang trabaho ko kay Marcos, pero gusto ko kasi mag-aral. Gusto ko naman tuparin ang mga pangarap ko. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral ko para hindi masayang ang pinaghirapan ni na inay at itay sa akin nung nabubuhay pa silang dalawa. Nung nabubuhay silang dalawa, hindi nila ako pinabayaan sa pag-aaral ko. Kaya ganun din ang ginawa ko kay Lance. Gusto kong maramdaman niya kung ano ang pinaranas sa akin ng mga magulang namin kahit nawala na sila. Naglakad-lakad muna ako sa may dalampasigan para magpahangin. Nasa loob ng bahay si Marcos dahil kausap pa niya si Jan at may ibinibilin ata. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa kami dito dahil ayaw pa niyang bumalik sa Maynila. Pero sa tingin ko ay babalik na kami sa isang araw. Hindi naman kasi niya pwedeng pabayaan ang mga trabaho niya at iasa na lang lahat kay Jan. Hindi ko pa rin pala nakakausap si Marcos tungkol sa mga hinala ko. Ayoko naman na maghinala pero hindi kasi ako mapakali kung sino ba talagang babae na yun. Gusto kong sa kanya na magmula kung sino yun, kaysa naman sa iba ko pa malaman. Pero ang iniintay ko kasi, ang siya mismo ang magsabi sa akin na hindi ang ibang tao pa.
Napabuntong hininga na lang ako at huminto sa paglalakad. Saka tumingin sa dagat. Palubog pa lang ang araw at ang ganda nitong pagmasdan. Sa tuwing may magtatapos ay meron ding magsisimula. Yan ang mga salitang sinabi sa akin ni tatay noon. Ang gandang pagmasdan ng paglubog ng araw, pero minsan masakit din. Sa tuwing nakikita ko kasi ang paglubog ng araw, ay naalala ko si tatay. Ang dami niyang iniwan sa akin ng mga magagandang alaala na hanggang ngayon ay nasa puso't isip ko pa rin. Hindi ko tuloy mapigilan na hindi umiyak kapag naalala ko silang dalawa ni nanay. Kahit wala kaming pera noon, ay nagagawa pa rin namin maging masaya at magpunta sa ganung lugar. Pero simula nung nawala silang dalawa, ngayon na lang ako nakakapunta sa dagat ulit. Siguro, ang pagpasok ni Marco sa buhay namin ay isang magandang simula. Naalala ko pa ang mga huling sinabi sa akin ni tatay. Noon, na sa pagdating daw ng panahon ay makikilala ko ang taong magdadala sa akin pabalik sa mga alaala ko sa kanya. Ang pagkawala ay mapapalitan ng mas magpapahalaga sa akin na makakasama ko. Hindi ko masyadong iniintindi yun pero ngayon ay naiintindihan ko na. I've been looking for you everywhere, Nadine. Napalingon ako kay Marcos na magsalita siya. Pasensya na, hindi na ako nakapagpaalam sa'yo dahil busy ka pa. Wika ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Next time, don't do it again ha? Sabi niya sa akin. Oo, Anya. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya at pinagmasdan ang lugar. Medyo madilim na kasi nga halos lubog na ang araw. Mabuti nga't nandito na si Marcos. You really love watching the sunset. Anya ni Marcos. It reminds me my late father. Wika ko sa kanya. I remember that, sabi niya sa akin. Naalala ko rin na nasabi ko kay Marcos ang bagay na yun nung unang beses na pumayag akong pumasok siya sa buhay ko. Bilang kaibigan pero hindi ko naman alam na mauwi na pala kami bilang isang magkasintahan. Let's go back na din. Wika niya sa akin at tuloy na kasing dumidilim na rin. Sige, para makapaghanda na rin ako ng pagkain natin. At magkahawak kaming naglakad pabalik sa bahay na parehas din kaming natigilan sa nakita namin pagdating sa bahay. Meron kasing nakaparadang dalawang kotse sa may bahay kaya parehas kaming napatingin ni Marcos sa isa't isa. May bisita ka? Tanong ko sa kanya. Wala akong iniimbitahan na kahit na sino dahil ayokong maistorbo tayong dalawa. Wika niya sa akin. Sino kayang nandyan? Tanong ko. Naglakad na lang kami palapit doon at tuloy na nga namin nakita kung sino ang mga bisita namin. Kaya pala walang tao, sabi nito sa amin. What the hell are you doing here? Tanong ni Marcos sa kanila. We came here to relax, sabi ni Grant kay Marcos. Ang mga kaibigan ni Marcos ang nandito ngayon. Kaya masama ng timpla ng mukha ni Marcos, hindi tulad kanina na maayos naman. Liv, maring sabi ni Marcos sa dalawa. You can't force us, sabi naman ni Chaos na lumabas mula sa bahay at nanlaki ang mga mata ko nang makita kong sino ang kasunod niya. Leia, tawag ko sa kaibigan ko. Hi Nadine, sabi niya sa akin. Humiwalay ako kay Marcos at lumapit sa kaibigan ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Mahabang kwento talaga Nadine, sabi niya sa akin at pilit nang ngumiti. Si Irina saan? Tanong ko sa kanila. Present, Nadine, sabi ni Irene, nakakalabas lang sa kwarto. Wala ba kayong magawa sa mga buhay niyo at kami ang iniistorbo niyo? Tanong ni Marcos sa kanila. Brad naman, gusto lang naming magbakasyon at naalala namin na may bahay ka nga pala dito Kaya pumunta kami, sabi ni Carter kay Marcos. Maghahanda lang ako ng pagkain natin, sabi ko sa kanila. Don't bother Nadine, may dala kaming pagkain, sabi ni Keo sa akin. Bonfire tayo, sabi ni Erin sa amin at hinila kami ni Leia papunta sa labas. Nakaayos ng lahat at sumunod sa amin ang mga lalaki. Sila na rin ang bahalang nag-ihaw ng mga pagkain na dala nila habang kaming mga babae ay nakaupo lang at hinayaan silang apat. Nagtatalo-talo nga sila dahil naiinis si Marcos sa kanila sa ginawa nilang pagpunta dito.
Irene, sino bang nakaisip na pumunta dito? Yung tatlo, Kuya Marcos. Gusto ka kasi nilang buwisitin. At sumama lang kami ni Leia para naman may kasama ka. Wika ni Irene sa akin. Kumusta kayo ni Marcos? Tanong ni Leia sa akin. Okay lang naman. Sabi ko naman sa kanila at ngumiti. Parang may iba sa mata mo Nadine, sabi ni Leia sa akin. May iniisip lang kasi ako, sabi ko sa kanila. Ano yun? Tanong ni Irene sa akin. Iniisip ko kasi kung totoo ba lahat ng to at saka hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako na isang araw bumalik na lang bigla ang ex ni Marcos, sabi ko sa kanila. Nadine, mahal ka ni Kuya Marcos. Ramdam kong natatakot ka sa mangyayari. Pero paniwalaan mo siya. Hindi ka iwan ni Kuya Marcos para sa kanya. Ngayon ko lang nakita na ganyan siya at nasasabi ko sa iyo lang, sa'yo lang siya talaga ganyan at hindi na siya babalik sa babae na yun, sabi ni Irene sa akin. Nadine, huwag kang mag-intindi kasi maapektuhan niyang relasyon yung dalawa. Hindi masamang mag-isip pero huwag sobra. Nakita kong effort ni Marcos sa'yo habang nililigawan ka niya. At Nadine, kilala ni Marcos o kilala si Marcos na lapitin ng mga babae. Hindi nanliligaw ang tipo ni Marcos, pero ikaw, niligawan ka niya. Ginawa niya ang magagawa niya para mapasagot ka lang niya, kaya wag mo nang isipin yon. Kasi ang mas importante ngayon ay mahal niyo ang isa't isa. Sabi naman ni Leia sa akin. Napangiti ako sa kanilang dalawa dahil sa sinabi nila sa akin. Gumaan ang pakiramdam ko. Naaliwanagan na rin ang isip ko. Tama sila na hindi ko na dapat isipin yun kasi ako lang din ang mahirapan. Let's eat, sabi ng mga lalaki sa amin at dinala ang pagkain na niluto nila. Tumabay sa akin si Marcos kaya lumayo si Irene at Leia sa akin. Thank you. Sabi ko kay Marcos nang iabot niya sa akin ang plato na may lamang pagkain. Eat a lot ayokong nagugutom ka. Sabi niya sa akin kaya tumango ako. Kumain na kaming lahat at pagkatapos namin kumain ay nagpasya sina Carter na uminom muna habang nandito kami sa labas. Kailan yung balak umalis dito? Tanong ni Marcos sa kanila kaya hindi ko maiwasan na matawa. Kararating lang namin pinapaalis mo na agad kami sabi ni Grant kay Marcos. Istobo raw kasi tayo sa kanila ni Nadine, sabi ni Carter sa saka tumawa. Isinandal ko ang ulo sa balikat ni Marcos at nakinig lang sa mga pambubwisit ng mga kaibigan niya. Nakisali na rin si Irene sa kanila dahil hindi naman iba si Irene sa kanila. Do you want to rest already? Tanong niya sa akin. Oo, pero maiwan ka na dito kasi nandito pa sila. Sabi ko sa kanya, I'll accompany you. Bahala sila sa mga buhay nila. Sabi niya sa akin at magkahawak kaming tumayo ni Marcos saka pumasok sa loob. Narinig pa namin ang reklamo nila sa ginawa namin ni Marcos sa pag-alis. Pumasok na kami sa kwarto namin at naupo ko sa may kama. Tumabi naman sa akin si Marcos at muling hiniwakan ang kamay ko. May problema ba? Tanong niya sa akin. Wala, masaya lang ako, sabi ko sa kanya. Masaya ako na kasama ko siya. I'm happy too, Nadine, sabi niya sa akin at hinalikan ang kamay ko. Salamat sa lahat, Marcos. Thank you for loving me and doing all the effort to pursue me. Sabi ko sa kanya, I will do anything for you, Nadine. I love you and I will stay with you. Sabi niya sa akin at hinalikan naman ako sa noo. Isinandal ko na lang ang ulo ko sa balikat niya. Nadine, I want to show you something. Bigla, sabi niya sa akin kaya naman kumunot ang noo ko. Ano yun? Tanong ko sa kanya, tiningnan siya. Come with me, sabi niya sa akin, kaya naman sumunod ako sa kanya. Nagpunta kami sa may balcony at mula dito ay tanaw namin ang dagat at ang mga bituin sa kalangitan. Ang ganda talaga ng paligid. Habang abala ko sa pagtanaw sa labas ay bigla kong natigilan sa mga ilaw na nakita ko. At napakapit ako kay Marcos. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon dahil doon ay parang tumigil ang buong paligid ko. Marcos, sambit ko sa pangalan niya. Nadine, I know that I'm not perfect but I'm trying to do my best for you. I know that
You're wondering what is happening right now, but I planned this all for us. I plan everything because I want to make you happy. It may seem to be fast, but I can't lose you, Nadine. I can wait, but still, I'm doing this. Sabi niya sa akin na ikinalaki ng mata ko, lalo nang sumunod niyang ginawa. Napatutok na lang ako sa bibig ko dahil sa bigla niyang pagluhod sa harap ko at naiyak na talaga ako ngayon, lalo nang may inilabas siyang isang velvet small box. Nadine, will you stay with me for the rest of your life? Will you marry me? Tanong niya sa akin. Tuluyan ang bumuhos ang mga luha ko sa naging tanong niya sa akin. Tumingin ako sa baba at nakita ko ang mga kaibigan namin na may mga hawak na ilaw at nag-form yun ng salitang tinanong sa akin ni Marcos. Nanlaki rin ang mga mata ko nang makita kong kasama nila si Lance at ang mga magulang ni Marcos. He really planned this? All to do this? Akala ko bakasyon lang ang lahat pero hindi pala. Tumingin ako kay Marcos at nakita kong naghihintay siya ng isasagot ko sa kanya. Bumalik sa alala ko ang mga nangyari sa aming dalawa kung paano kami nagkakilala hanggang sa huling sandali naming dalawa kanina. Marcos, tawag ko sa kanya. Nadine, tawag niya sa akin. Yes, Marcos. Yes. Sabi ko sa kanya at inilahad ang kamay ko. Malawak naman ang umiti siya sa akin at sinuot sa daliri ko ang singsing. Sa kanya ako iniyakap na mahigpit at hinalikan. I love you, Nadine. I love you too, Marcos, sabi ko sa kanya. We sealed the night with a kiss. Nadine, point of view, 2 linggo na ang nakalipas simula nung nag-propose si Marcos sa akin. At para pa rin akong nakalutang sa langit hanggang ngayon. Hindi ko lubos maisip na gagawin ni Marcos yun sa akin sa mga oras na yun. Alam kong mabilis ang lahat pero mahal namin ni Marcos ang isa't isa. At walang masama na tanggapin ko ang proposal niya. Wala naman kaming problemang dalawa at maayos ang buhay namin. Naging busy na lang ako nito dahil inaasikaso ko ang pagpasok ko sa school at ang kaso ni Lance na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin akong mahanap o makahanap ng lead kasi sa tuwing may nakikita ang mga pulis